Potential aspirants ang ilang napapanahong issue gaya ng pagtugon sa pandemya at pagbangon ng mga nasalanta ng Bagyong Odette. Narito ang report. Namahagi ng tulong sina dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon sa Partidong Lakas CMD, kasama dito ang financial assistance, bigas at solar flashlight na ipinamahagi sa bayan ng San Ricardo at iba pang bahagi ng Southern Leyte, Surigao del Norte at General Luna sa Siargao at Negros Oriental. Sa Maasin City Airport, nagkataon nagkita sina Marcos at Energy Secretary Alfonso Cusi, ang presidente ng PDP Laban Cusi Faction na kinabibilangan ni Pangulong Duterte. Sa isang news release, sinabi ni Marcos na panahon na para palakasin pa ng gobyerno ang urban planning at mga spillway system sa bansa. Patuloy naman ang paggulong ng disqualification case ni Marcos sa COMELEC. Sa isang tweet, sinabi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na siya ang magpe-preside sa preliminary conference ng kasong isinampa ng Akbayan sa January 7. Sa isang post sa social media, nagbahagi naman ng mga litrato si Vice President Leni Robredo nang pagbisita niya sa Dinagat Island na lubhang nasalanta ng bagyo. Binigyan siya ng briefing ni Governor Kaka Bagao. Sabi ni Robredo, nararating na ng tulong ang Dinagat pero mangangailangan ito ng tulong na pangmatagalan. Naglaan na daw ng 5 ektarya ang probinsya para sa paglilipatan ng mga nakatira sa danger zone. At nangako si Robredo na makikipag-partner siya sa probinsya sa pagtatayo ng Angat Buhay Village. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Robredo na naka-quarantine siya ngayon matapos ma-expose sa close insecurity pero siniguro niya na tuloy ang relief efforts on the ground. Si Senador Kiko Pangilinan naman nagpunta sa Bohol para ma-assess daw ang sitwasyon doon. Nangako siya maghahatid ng tulong sa mga apektadong residente. Sa isang news release, nanawagan din si Pangilinan sa mga fiberglass manufacturer na tulungan ang libo-libong mangingisda na nawalan ng bangka dahil sa pananalasa ng bagyo. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang groundbreaking ng Boy Scouts of the Philippines Manila Headquarters. Sa kanyang speech, pinasalamatan niya ang lahat ng tumulong sa kanilang lungsod para labanan ng COVID-19. Ibinida rin niya na handa na sila sa banta ng Omicron variant. Sabi niya, sumusunod naman daw ang mga Pilipino basta malinaw ang polisiya ng gobyerno. Nagsagawa rin ang Manila City Government ng relief operations sa Antique na naapektuhan din ng Bagyong Odette. Nag-Facebook Live naman si Dr. Willie Og mula sa Cebu. Nagbigay siya ng payo kaugnay sa pagtatae na laganap daw ngayon sa mga lugar na apektado ng Bagyong Odette dahil sa kawalan ng malinis na inuming tubig. Walang public engagement si Senador Ping Lacson ngayong araw pero sa isang news release, sinabi ni Lacson na tututok siya sa kalusugan, ekonomiya at pagkakaroon ng pananagutan sa taong bayan. Mahalaga raw na masiguro ang pag-ahon ng bansa sa pandemya para makabawi din ang ekonomiya at malaking bahagi nito ang pagsugpo sa katiwalian sa gobyerno. Wala ring public engagement si Senador Manny Pacquiao ngayong araw. Sa isang news release, nagpasalamat siya sa Philippine Olympic Committee sa mabilis at makatarungan daw na aksyon sa issue kaugnay ng pole vaulter na si EJ Obiena. Kahapon, inanunsyo ng POC na hindi na nito kikilalanin si Philip Elawico bilang presidente ng Philippine Athletics Track and Field Association matapos nitong iharas umano si Obiena sa pamamagitan ng mga malisyosong pampublikong pahayag nito. Tumangging magkomento si Uwico dahil wala pa siyang nakikitang official resolution. Sandra Aguinaldo, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.